Okay. So ano yung uli yung problem natin nun, sir? Ano yung loading? Kita ba yung ating presentation dun? Hello, gandang hapon sa ating lahat. Kikita po ba yung ating problem, yung drawing? Opo, sir. Yes, sir. Malinaw naman, sir, ma'am. Medyo malinaw po. Okay. Medyo malinaw. Tama ba yung sabi mo? Medyo malinaw. Nagbe-blur po minsan, tas minsan okay po. Depende po kasi sa internet. So ano po yung problem natin last time, sir, ma'am? Tama ba itong loading natin? Ano po yung problem natin last time, sir, ma'am? If nare-remember po ba? Okay. So, maglagay na lang tayo ng load. So, yung ating beam po rito is beam AB. A, tapos B. So, this type of yung nasa kaliwa, yung support po natin dyan is hinge support, and doon po sa ating kanan is yung roller support. Kita po ba ng buo yung ating problem? Yes po. Okay. So now, sabihin po natin na yung ating load po rito is 10 kilonewton per meter na lang. 10 kilonewton per meter. So in every meter, meron po tayong 10 kilonewton dyan. And meron po tayong point load na sabihin po natin is 5 kilonewton. Okay. So kung mapapansin po natin doon sa presentation po natin, pagka yung biga, halimbawa, ito is a uniform distributed load all throughout. So meron po tayong beam, kung titinan po natin sa plano, ang ibibigay po sa atin ng na drawing, halimbawa meron po tayong frame. Yan. Yan. No? So halimbawa, itong biga na to, portion na to rito. So pagka ibigay po sa atin yan, meron po yung at left support, at supports, tapos doon sa at mid-span. So, probably, pagka ganun po yung ibibigay po sa atin, at fixed yung support, more on, doon sa portion po niyan. Iba na pag-usapan naman po natin yan. So, mas marami pong bakal na makikita doon sa topmost ng ating beam. Halimbawa, meron po tayong tatlo, meron po tayong dalawa. The concept here is the minimum reinforcement, top tapos bottom, rectangular beam is dalawa. Okay. Now, the ratio naman, kung kailangan po ng mas marami kaysa dun sa dalawa as per requirement base dun sa ating sinolve, no? The minimum should be on the compression side of the beam, the minimum reinforcement is should be 50% of the total area doon sa tensile portion. So ito po yung ating biga. So pansin po natin, tatlo sa taas, 3, diameter 16, binala natin 16 mm, and we have 2 diameter 16 sa baba. Kita po ba yung ating sinusulat? Opo, sir. Yes po. Okay. So kalahati, take note po yan, minimum should be 50% of the total area nung ating compression, no, side should be 50% of the tension side, no. So kung tatlo, so meron po tayong dalawa, wala namang po isa't kalahati. So ito po ay para dun sa support. Makikita po ninyo sa plano, nakalagay po diyan at supports. Yan. Tapos meron naman po sa mid-span. Halimbawa, ito po yung ating mid-span portion.
Kung kanina, mas marami pong bakal sa taas, ngayon naman po, kasi tension yun dun sa ilalim, probably, sabihin na lang po natin, 3 dun sa baba, 2 sa taas. Okay? So, 2 diameter 16. Tapos dito, 3 diameter 16. Okay. So, ganyan po, no? At midspan. So, ganyan po yung layout pagka magbibigay po sa atin ng plan yung civil. So, balikan lang po natin ito rito. So, paano naman po yung detalye po niyan, sir, sa actual? Halimbawa, ito siya, no? 3, 2. So, meron po tayong bakal na kung ito po yung ating poste, yung biga, no? Po yung ating poste. So, 2, 3. Yan. So, 3 po sa taas. So, at a distance of L over 4. So, ay tingnan na lang po natin ito rito, yung section po natin. Sabihin po natin ito yung dulo-dulo. So, magdadagdag po tayo dyan ng isa pa para dun sa pangatlong bakal. So, ganun din dito. At distance L over 4 po yan. Tapos sa baba naman, meron po tayong 3 naman. So, at distance of L over 5, no? Magsisimula yung ating pag-install ng pangatlong bakal, extra bar para doon sa ilalim. So, ganyan po yan pag section po natin. Okay? So, balikan po natin ito. Paano po lalaman o doon sa pag-analyze ng deflection o movement ng reinforced concrete na beam, no, ano po yung ating isasalang-alang at ano po yung ating kukunin? So basically, we have two. First is the maximum moment, no, the location of the maximum moment, and the second, the location of the maximum shear and what is the value of the maximum shear. Okay, so puntahan po muna natin itong problem po natin dito. Okay, so ang ginawa po natin last time is kinuha po natin yung reaction. So ngayon, pasuyo nga po ulit, what are the reactions at point A and point B. Pasuyo nga po muna. Kulang po ng distance, no? Sabihin na lang po natin ito ay 5, 2, 2. Medyo mahaba po yung biga natin. Okay. So, problem solving purposes lang naman. Sa actual, 3 meters lang, 3 to 4 meters lang. Val, Edson? Edson ba to? Val? Ilan yung reaction at A? Okay, solve na lang natin. To solve for the reaction at A, yes sir. Ano yun? Sir, may question po ako. Yan po ba yung last time po? Hindi ata sir. Hindi. Okay po. Okay. So, isolve po muna natin yung reaction at point A. So, po pwede po tayo mag-moment at point B. So, summation moment at point B is equal to 0. Yan. Klaro po ba yung sulat? Ito natin. Summation moment at B. Yan, is equal to 0. So, ang RA, the distance of RA from point B is ilan?
RA times ilan? Ilan po ang distance ni A from B? 9 po. 9. So ano pa yung mga loads po natin dyan, sir? Other than RA. Meron pa tayong ₱5 kilonewton. Unahin po muna natin yung ang takbo po natin mula kaliwa pa kanan. So andyan po yung 10 kilonewton per meter. So paano po yan gagawin? Paano po mag-moment yung 10 kilonewton per meter sa point B? Dito na lang tayo sa bond paper muna. So summation moment at B is equal to 0. Okay? So RA times, ilan po uli yan? Times 9. Yan. Paano naman yung 10? So, plus or minus? Plus po. Plus or minus, sir? Take note, RA, pataas to. So, the direction of the moment in terms of clockwise or counterclockwise direction, so ano po yung A, pupunta sa B. So, basically, if there are loads and the loads appear in between the supports, the tendency of the direction of the reaction at supports is paakyat. So kung paakyat po ito RA, so ibig pong sabihin that is in clockwise direction with reference at point B. How about 10 kilonewton? So 10 kilonewton kasi gravity naman po ito. So ang lalabas po dyan ay counterclockwise. Tama? Yes po. So ilan po yan? Minus or plus? Minus po. Muna. So minus 10. So the resultant is 10 times 5. 10 times 5 and the distance is ilan? 5/2 po. The distance is 2.5 plus 4. Tama? Yes po. Yes. So ilan ang lalabas diyan? 6.5. Tama? 4. 6.5. Tama, no? Yes po. Minus 5 times 2 is equal to ilan? 0. So, RA is ilan ang lalabas, sir? So, yung sa kalkyo dyan. Yung iba, pare-pare ba? So, sulat na lang natin, ano? 37.22. Sigurado, mama? 37.22 kilonewton. Okay, now, ang other process after we solve for the reaction at A, if we are sure with the value, we can directly solve for the reaction at B using summation forces vertical is equal to 0. So take note, if kung hindi po tayo sigurado rito, we can use summation moment at point A naman to get the value of the reaction at B. Okay? So i-check po natin kung pareho lang po ba sila. Okay. In solving the reaction at B using summation forces vertical is equal to 0, we have, ano po yung forces po dyan, sir, ma'am? What are the forces, no? Vertical forces doon sa ating problem. 5P.
So meron po tayong RA plus RB is equal to 50 plus 5. Tama ba? Tama? Okay. Summation forces vertical is equal to 0. Summation forces vertical is equal to 0. So ano po yung mga vertical forces po dyan? We have RA. RA plus RB is equal to 10 times 5, 50. Is equal to 50 plus 5. So ilan po yung ating RB? If RA is 37.22. Ilan po yan? 17.78. 17.78 kilonewton. So 17.78 kilonewton. Ang ating kukuhanin next dito is the location of the point of maximum shear and the point of maximum moment. So after we had solved for the reaction, so gagawin po natin dito is important that we should know how to locate the also as what is the importance also of the of finding the value of the point of the maximum moment and maximum shear. So una, ang maximum moment ay gagamitin po natin yan dyan para makuha po natin yung required reinforcement at a certain location. So yun po yung pagkukuhanan po natin ng ating design. And also, that is for main reinforcement. And for shear, that is for yung mga stirrup, the spacing of the stirrups, no, and also as the we can use 10 mm diameter or 12 mm diameter, depends upon the solution, no, or the answer to the problem. So doon po natin lalaruin na lang yung ating allocations ng ating reinforcement. Okay? So now napag-usapan po natin last time na napag-aralan niyo na rin po yung shear and moment diagram, no? So, paano po ba ang paggawa ng shear and moment diagram? So, umpisahan po natin sa shear. So, paano po uli yun? What is the concept of shear and moment diagram? May I know from Lloyd Anotado, sir? Are you there, sir? Ano yung turo po sa atin dun sa shear and moment diagram? Pwede lang po nating malaman. Mr. Lloyd, andyan ka ba, sir? Lloyd Anotado. Anyone na lang, any volunteer? Presidents of the two class, sino ba yan? Sila? Idea lang po, sir. Yes, sir. John Joel Jael. Okay, Barniso. Naalala ko lang po parang yung shear and moment diagram po, parang ginagamit siya sa pag-a-analyze po ng beam para po mas madali po ma-visualize kung saang portion po ng beam yung para po mas madali po ma-visualize kung saang portion ng beam at kung ano po yung maximum forces or moment na nade-develop po dun sa beam. Tama. Yun po yung... Tama. Ang tanong ko, sir, ganito. Paano
gawin yung shear and moment diagram? Ano yung concept doon? No? Saan ka magsisimula? Saan po tayo magtatapos? Yan. What is the slope at any point for shear diagram? Ganon din dun sa moment diagram. Anyone? Anyone? Meron ba? Sir, yung ano ba, yung mga loading effects po. Yes, sir. Kindly elaborate. Yung mga loading effects po ng from section to section po ng mga beams. Klaro ba? Sa akin dito medyo nakaklaro nyo, sir, ma'am. Klaro po, sir. Ay, buti na lang. Sa akin medyo malabo. Ay, mga bata pa naman kaya medyo okay pa yung paningin. Tama ba, sir? Kumakain ba kayo ng squash? Squash ba yan? Kung paano ng mata? Yan. So basically, we start on a shear diagram. No? Sa shear diagram, ang gagawin po natin dito, kung vertical load po ito, depende doon sa loading. So ang takbo po ng ating drawing po rito starts from left papuntang right. So now, alam po natin yung reaction na ni A. Ano po yung reaction ni A? Sir, ma'am, 37 point. 22 po. So sulat po natin dito, 37.22. At yung kabila, 17 point? 78. 78. Okay, yan. Ngayon, meron po tayong paakyat na 37.22. So, ang gagawin po natin dyan is i-drawing po natin. So, first, meron po tayong 37.22. Okay. So, hanggang dyan. 37.22. Ngayon, meron po tayong load na 10 kilonewton per meter from point A papuntang 5 meters, no, pakanan. So ang ating resultant po dyan is 50. Tama? Okay. Kung ang i-add up po natin yung value, so 37.22 pataas, meron po tayong 50 pababa. So therefore, pagka dumating po rito, no, yung ating shear, so nandun na po siya sa negative side. Tama, no? 37 po. Yung pababa, loading. So 50. So ilan yan, sir, ma'am? Pasuyo nga. Hello? Ilan po yung value dyan? $12.78. Okay? So 12.78. Sulat po natin. 12.78. Now, ang tanong dito, paano mo i-connect yung dalawang points na yan? Is it straight line? Is it
first degree line, second degree line. Yung second degree, pakurba ito ba pataas o pakurba pababa? Ha? Paano po natin i-connect yung line? So, base dun sa ating strength of materials. Tama, no? Meron na tayong, tapos na po tayo dun sa strength of materials. So, ano po yung ginawa po natin doon regarding po dito sa shear and moment diagram? Paano po natin dreno? Anyone? Sir? Ma'am? $12.78. President, any idea? Pagka i-connect natin itong dalawang point na yan, ano ba yan? Straight line or hindi? Straight. Bakit, sir? Sige nga. Bakit diretso? Tama, si sir. Diretso po yan. Pero dapat, alam po natin yung concept. Bakit diretso? Gawin natin. Connect po natin yung dalawang points. So, straight. Ayan. Pero bakit po straight yan? Okay. Sabi po ron, no? The slope on the shear diagram, anywhere, no? Sa ating shear diagram, that represents the load on the original beam. So, ang slope po natin dito, sa shear diagram, kung ano po yung load dun sa ating original beam na nasa taas. So, yung beam po natin dito, ang loading po from A papuntang B, take note, we will not be, our analysis here is after doon sa ating point A, no? So from point A papunta ron doon sa papunta rito sa sabihin na po natin ito point C na lang. Is pare-pareho, no? Hanggang point C, so pare-pareho po sila 10 kN negative. So kung pareho po yung slope po nila, i-connect po natin, so diretso, no? So ang pagkakamali po ng estudyante, no, dati, no, is kung sakali, no, so paano po yung triangle na lang po muna. So kung triangle po ito po is 10 kN per meter. So dito sa kabila, 0. Kung gagawa pa tayo ng shear diagram, so mayroon po ditong reaction muna. So aakyat po muna ito. Diba? Kasi mayroon pong reaction kabilaan yan eh. Ito yung ating supports dyan. So ang slope po rito 10, dito po 0. So negative 10, tapos 0, paano po ito i-connect? So, ang ating curve po dyan is concave upwards. No, hindi po yan po pwede maging concave downwards. Bakit po, sir? Kasi, ang slope po dito is negative 10, dito po is 0. Negative 10, pababa, tapos meron po tayo 0. Dapat po, ito ay tangent pagka-drawing po natin doon sa ating slope. O yan, pag ano yan. So kung ang gagawin po natin na line is concave downwards, hindi na po yan tangent. Hindi na po dadaanan. Iba na po yung slope doon. Liwanag? Naintindihan? Kung pareho naman po yung slope, negative 10, siyempre, diretso po yan. Nakuha?
Hello. Narinig po ba ako? Naririnig ko ba? Opo, sir. Maliwanag? Opo. Opo. So take note lang po ha. Yung slope, yung basihan po natin ng slope doon sa ating shear diagram ay kung ano mismo yung load doon sa original beam. Pagpunta mo naman sa moment, kung ano yung slope anywhere doon sa ating moment diagram, yun yung yun yung value ng shear doon sa shear diagram. Okay? So any question so far? Lipat ko lang dito sa on paper. Okay, 37.22 sa baba ay ilan na? Papalo ng 12.78. Tama? So after dito, so papunta tayo sa kanan. So meron po tayo ditong loading na 5 kilonewton. So from this point up to this point, wala po tayong load dyan. No? Tawagin na lang po natin yan na point C at saka point D. Point C and point D. From point C up to point D, as X approaches to D, no, wala po tayong load dyan, so 0. So therefore, if the slope is 0, papunta dun sa D, sa straight line, horizontal. Okay? So mula rito, pupunta dito sa D, 0. Now, pagdating po natin sa D, meron po tayong 5 kN po dyan na load, so bababa po tayo ng 5. So 12.78 plus 5, ilan po ang lalabas? 17.78 po. 17.78. 17.78. Yan. Tapos,
papunta po tayo sa kanan. Diretso rin, wala din pong load. Hanggang pumunta dun sa point B, meron pong 17.78. So negative 17.78, no? As X approaches to point B, so meron pong paakyat po na load, kaya po pagpunta po sa D, sa point B, magiging 0 na siya. Yan. So 0. Okay? So ito po yung ating shear diagram. Yan. Yan po yung maging itsura ng ating shear diagram. Okay? So, any question for the shear diagram? Ano po ba tayong tanong in regards to the shear diagram? Okay, kung wala, let us proceed to moment diagram. Naman, i-draw po natin yung moment diagram. Okay na po. Alam niyo na yung basic ba rito, sir, ma'am? Baka medyo sa tingin niyo, pwede tayo mag-proceed konti ng medyo bilis-bilis. Okay na ba sa inyo ito? Kailangan ba natin itong i-discuss pa o master niyo na to? Para proceed tayo sa ibang method. Anyone? Discuss pa rin po, sir. Sige. Ang mahirap lang naman dito kung yung triangle. Yung dun sa original tapos hindi kaya kung parabola, parabolic load. So, punta po tayo doon sa moment diagram. Ngayon, ang moment diagram, ang ginagawa po nung iba is kung ano po yung area, yun po yung magnitude, no, nung certain point at a certain point. Pero take note, the slope of the moment diagram will be followed to the coordinate, no, of the anywhere throughout the beam dun sa shear diagram. So, ulitin ko lang po, yung slope, ang pagbabasihan sa shear diagram, kung ano yung load dun sa original beam. Yung slope naman dun sa moment diagram, kung ano yung shear dun sa ating drawing, yung ordinate. Okay. So, meron pa ditong ito dito, this is the point of zero shear. So, the point of maximum shear is found at point A. Makikita naman po natin at 37.22 yan. So at point C, 12.78 lang. At point D, 17.78. Same also with point B. The location of the point of zero shear is at point somewhere here. So we will find this point. Gaano ba yung kalayo from A? Okay. So paano po kukunin yan? Kasi kasama din po yan dito sa moment diagram. Yun po yung una natin kukunin. Now to solve for X, no, or the distance from point A to the point of zero shear. So, medyo madali lang po yan kasi yan ay ratio and proportion. Okay? So, tawagin na lang po natin itong X. Dito na lang po yung X para magkasya. Kasi kung dito sa kabila yung X, haba yung ating. So, kung X po ito, ilan na lang po ito? Yung natira. Anyone? If at a certain distance from C, papunta doon sa point of zero shear, tinawag po natin na X, what is the distance from here up to point A or from A up to here? Ano yung distance niyan? That is 5 minus X. Tama ba? Yes po. 5 minus X. Okay. Okay, kuhanin po natin ilan yung value ng X. Take note, this is 12.78. Tama, no? So, sige.
So ratio on proportion, that is 37.22. 37.22 as to ilan? 37.22 as to 5 minus x as to 12.78 as to ilan? As to x. Liwanag ba yan? 37.22 as to 5 minus x as to 12.78 over x. So, ilan po yung value ni x? Or po pwede rin, sir, ma'am, ang gagawin po natin dyan, bubuin na lang natin para kasi ito maging quadratic. Tama, no? 5 minus x, pagka multiply mo yan, quadratic ang lalabas niyan. Ngayon, kung ayaw mo ng quadratic, ang gagawin lang po natin, 12.78 as to x. Tapos, 37.22 tapos 12.78, 50 over 5 naman. Okay, pareho lang po yan. Sige nga. Unahin po muna natin yon para mas madali. Ano ba yung sinasabi mo, sir? Ang gagawin po natin dito para hindi quadratic yung lalabas, pwedeng ganito. 12.78. 12.78. Doon ako sa may x lang, no? Is equal to 50. Yan, 50. Yan, as to 5. Kasi kabuuan, pagka binuo mo yan, 50. 37 as 12.78, 50 yan, di ba? 37.22 plus 12.78, yan, 50. So, ilan po yung value ni x? So, yung 1.278 daw. Tama ba siya? 1.278? So, mali yung drawing natin pala. Opo. Ayan, tama. 1.278 dito ay 1.278. Yan. So, mas madali, ano? Kaysa dito, no? Pagka ito yung ating gawing equation, 37.22 over 5 minus x is equal to 12.78 as to x. Pareho naman. Okay naman siya. Ang problema, mas matrabaho lang gawin. Sige nga. Total naman, ang calculator naman natin is ganito. So, we can solve. Ano yan, ma'am? Leslie Clarin, ano yan, ma'am? Sige, proceed tayo kung wala. So, pa-check nga po ito sa calculator niyo kung ganun pa rin yung lalabas. I-input mo lang naman te. So, 37.22. Ganun pa rin po, sir. Ganun po. So, dalawa yung value niyan, sir, kasi quadratic. Ilan yung x1, ilan yung x2. Okay, kung hindi niyo po alam, kung wala po kayong ganitong calculator, so ang gagawin po natin dito is cross-multiply po tayo muna. Tanggalin po muna natin. Sige nga, pa-dictate nga, cross-multiply. 37.22. Hindi pala quadratic lalabas, ano? Hindi quadratic. 37.22x is equal to, hindi quadratic. 12.78 times 5. 63.9 minus 12.78x. Pareho lang. X is equal to 1.278. Tama? 1.278. Okay. Naintindihan? Naintindihan? Sir, ma'am? Opo. Okay, ganito. Yan ay matagal na process. No? Pagka pumunta kayo sa design ninyo, third year or fourth year siguro, di ko alam kung anong year yung design natin. Nung sa amin, ang design po namin, fifth year kami. So ngayon, pagka gagawa pa ako ng zero moment diagram, tatagal yung aking solution dyan. Ang gagawin ko na lang po dyan, pagbabasihan ko ito rito, yung aking original beam. Kasi ito, tatagal ako dyan pagka mag-zero moment diagram pa ako. Ang gagawin ko lang po dyan is, take note,
To get the zero share, therefore, kukunin ko kung saan value niyan, titingnan ko kung saan banda base doon sa given loads. So, halimbawa, ang loading ko po rito is 37.22. Ang reaction ko po rito 37.22. So kung titingnan po natin, common sense, pagpunta po rito 50. Ibig po sabihin, para mag-zero ito, somewhere here, in between point A, papuntang point C. Tama? Tama, sir? Yan. Putulin na lang natin hanggang dito. Yan. Ito siya. Tawagin ko na lang itong X. So, yung kanina, ang X po natin ito. So, ito ay 1.278. Tapos yung isa, kung 1.278 po ito, ano dapat yung sagot doon sa kabila? Kung 1.278, ito ay 1.278. Ilan po yung kabila, sir? 3.722 daw. 3.722. Yan. Ulitin ko lang ha. Meron tayong reaction dito na 37.22 reaction sa A. 37.22. Yan. Para maliwanag. Ngayon, ang gagawin ko, kasi mula rito, papunta rito, 50 yan. That is 10 times 5, 50. Tama? Kasi 10 kilonewton per meter pa eh. 10 kilonewton per meter. Yan. Ang gagawin ko lang, dapat yung pataas na loading, i-kontrahin ng pababang loading na same magnitude to get a value of 0. Tama? Hello? Opo. Okay. So, simple. Common sense, sir. 37.22, gagawin ko lang dyan, 37.22 is equal to 10 times X. So, ilan yung X? Ilan, sir? Pareho lang. 3.722. Ito ay madali dahil uniform distributed load. Kung ito ay triangular load or parabolic, medyo mahirap-hirap ito konti. Okay? So, basic muna tayo. Naintindihan? Yes po. Okay, punta tayo dun sa moment diagram. Kasi ulitin ko lang po uli, ang importante lang po natin na makuha rito yung maximum shear, the location of the point of maximum shear, in terms of moment, the value or the magnitude of the maximum moment, also as the location of the point of maximum moment. Okay? So next, pagpunta natin dun sa moment, ang X po natin dyan ay ilan po? Uli, 1.278. Take note po ha. X 1.278. And the value of 5 minus X is equivalent to 3.722. X is 1.278 and the value of 5 minus X is 3.722. 3.722. Ilagay ko lang po rito para hindi po tayo mawala, no? Okay, now, ang gagawin po natin dito, yung magnitude, para naman dito sa moment diagram, is kung ano yung area dito. Ulitin ko lang po ha. Yung magnitude po natin, o yung value at this portion, is kung ano yung area ng ating shear diagram. Mula kaliwa, papunta dun sa point kung ano yung ating kinukuhanan. So, mula rito, papunta rito, makikita po natin, triangle po yan. So, the area is 1/2 BH. So, ilan po lalabas?
22 ilan? Ano yun? Dinultiply lang din yung N tsaka U? 69.26. Checking yun, no? 166 pala. Ilan po, sir? 69.266? Yes po. Ay, sulat lang po natin. 69.266. 69.227 na lang. Okay lang sa inyo? Tawad ko na lang yung 0.01. Now, meron po tayong 0.1 dito. Take note, at supports, if the supports are simple supports, it do not resist moment. So therefore, at point A and at point B, wala po yung moment, so 0. So dito, 0, magsisimula po tayo sa 0 moment. Pagpunta po dito, is 69. Paano po natin, is it Bonifacio? Andiyan ka ba, ma'am? Yes po. Paulit po ng tanong, sir. Ulitin ko, ma'am. Alam na po natin yung values dito sa point A, 0. Para sa moment diagram, we are talking about the moment diagram. M. And at this point, 69.27. Base doon sa ating ginawang solusyon. Ang tanong, ano ang direction or yung degree nung ating how we will connect those 2 points? Is it straight line or equivalent to first degree, or is it a second degree curve? In second degree curve, may pagpipilian naman tayo. Is it concave downwards or concave upwards? Concave upward po. Concave upwards. Ibig po sabihin, meron po tayong, paano po ba yung turo sa inyo? Kasi yung turo sa amin nung college po kami, pag ganyan. Positive decreasing, positive increasing, pag ganyan. Kalimutan ko na nga yan eh. Yan ba rin yung turo sa inyo? Dun sa strength nyo rin? Sir, di po naturo sa amin. Okay. So, balikan po natin ito. Yan. So, meron po tayong 0. Magsimula po tayo sa 0. 0, tapos meron po tayong 69.27. So, ang titinan po natin, ano po yung slope dito? Take note po ang ating basihan na pag-drawing po rito is kung ano yung slope doon sa ating shear. Yung ordinate doon sa ating shear, yun yung magiging slope ng ating moment. Okay? So, punta po tayo dito. Ano po yung shear at this portion? At point A. Zero. Hindi po, mama. Ulitin ko lang. Ano yung shear sa point dito? 37.22. Positive. Tama? 37.22 positive. Ano naman yung shear at this portion? Ilan naman? Zero. So automatic, sir, kung meron kang positive at the value dito sa shear diagram does not represent yung ating what we call Cartesian coordinate plane. Na kumbaga, 'di ba sa Cartesian coordinate plane, sa first quadrant up to 90 degree lang. Sa second quadrant 90 degree rin, so maging 180. Third 270 tsaka 360. Ngayon, ang ating basis lang po rito is, take note, this is positive kasi nasa taas po siya. Yung comparison lang po yung doon sa ating pag-drawing. So, kumbaga, 37.22 pataas, no? Ito po, 37.22 tapos 0. Yan, siya. Pataas, positive, tapos 0. So, paano po tayo gagawa yan ng, paano po natin i-connect yan? So, isa lang ang po pwede dyan. Concave downwards. Tama? Hindi mo na po ito po pwede ganyan kasi ito hindi na yan hindi na po ito yung slope niya. Dapat dadaanan po talaga.
yung ating provision ng ating slope. Naintindihan? Opo. Okay, sana maliwanag po ano. So kung gagawa ng shear diagram niyan, so 0, meron pong reaction dito, reaction doon, aakyat muna, tapos ibababa niya rito. Yan, tapos aakyat naman uli. Ang tanong, paano mo ito i-connect? Yan. Paano mo i-connect yung dalawang point na yan? Is it concave upwards or concave downwards? Take note, 0 po ito. 0 po ito, ano? Dito lahat. Kala ko from point A ang basis ng point conflict. Okay lang sir yan. So mula rito is 0, tapos dito naman ay positive. Take note positive. Negative pala, sorry. So negative. Yan. So para ma-connect po natin yan, isa na po yan. Concave, downwards din po yan. Okay? Dapat tangent po yung ating line doon sa ating slope. Okay? So, siguro maliwanag na po sa atin lahat yan, ano? So, ang gagawin na lang po natin dyan is i-connect po natin yung line o yung points. So, ito po ay concave downwards or concave upwards. Paano po ulit? 0, tapos positive, ibig sabihin, concave. Okay, next. So, meron po tayong 69.27, meron po tayong negative naman, no? Take note, positive shear, pagka nasa taas, negative shear, pagka nasa baba. So, 69.27, ano naman po yung area niyan? So, the value of x is ano yung value ng x kanina? 1.278, ano? So, ilan po yung area niyan? 1 half times 1.278 times 12.78. Ilan po ang lalabas dyan? Point 8.166. Tama ba? 8.166. Ngayon, yung 69.27 na yan, babawasan mo ng area nito. Ilan po lalabas? Hanggang maubos natin doon. $61 na lang. So, 0 pa rin, tapos negative. 0 tapos negative. So, concave downwards pa rin siya. Utang ko na lang yung 61, ano? Utang na lang yung kulang. So, next, meron po tayong rectangle. So, what is the area of this rectangle, sir? Sure, pwede makita po yung buong ano po. Yan. Yan. Kita na ba? Opo. Itong rectangle na to. So, ilan po yan? 2 times 12.78, 25.56. So, yung 61, bawasan mo ng 25.56. Ilan po lalabas? 35.54, 35.5 na lang. Now, kung 35.5, it is somewhere here. No? Sabihin na natin nandiyan. Ngayon, ang tanong ko, paano mo i-connect yung line na yan? Ay, yung points na yan. Is it a straight line or a second degree curve?
Straight line, sir. Straight line. Bakit straight line, ma'am? Bakit straight line? Dahil sa yung value ng shear at this point is negative 12.78. Same also here. So pagka same slope, automatic, that's straight line. Tama? Same slope. Okay. So i-draw po natin yan, i-connect po natin. So ilan po lalabas yan ulit? From 61, magiging ilan na lang siya? 35.54. 35.5 na lang. So 35.5, tapos babawasan po natin itong rectangle. Ilan po lalabas? $35. So 0 na. Zero na, no? Tama ba? Dapat 0 kasi walang moment dun sa support. Tama? Yes po. So 0. Yung kami dati yung mga meron pa kaming shear and moment diagram, pagka hindi mag-0, i-0 na lang. Ano din yung ibang students. Pero take note, sir, ma'am, pagka nagkamali ka doon sa inyong pag-draw, bakit nagkakamali yung estudyante doon sa pagkuha ng value o magnitude at a specific point? Na take note, halimbawa, meron po tayo rectangle. Yan. So, pagka parabola, mag-increase lang po tayo yan ng, di ba, plus 1 lang yan eh. Kung rectangle po yan, 1/2 BH. Kung first degree, so 1/1 plus n, di ba? O degree. Kaya 1/2, tama na naturo ba sa inyo yan? So pagka second degree, kaya 1/3 BH, di ba? Pagka spandrel. Tama? Hello? Hello. Ano ibig mo sabihin, sir? Sir, pwede ba paulit, sir? Pagka di ba triangle, ang formula po niyan is 1/2 BH. Di ba? Kung ito yung B, ito yung H, ang area niyan ay 1/2 BH. Tama? 1/2 BH. Yes po. Pagka spandrel naman, parabola yung linya niya, that is, ang area po nito, if this is B, this is H, this is 1/3 BH. So, that represents, ang formula po talaga nito, yung area, that is 1/n plus 1. No? Or degree plus 1. So, ang degree po ng linya na to is first degree. Ang degree po nito, second degree. Di ba kasi parabola, second degree yan eh. Di ba ang equation po ng parabola natin is x minus h squared is equal to positive negative 4a, that is the latus rectum, times y minus k. Di ba? Ganun yun. Kung naalala pa yon, naalala pa ba yon? Basta isa doon sa x tapos h, naka-square, yan po ay parabola. Okay? Haliman doon. Pero kung dalawa po yan, ibang usapan na yan. Circle na po yan. Kung yung isa, yung x naka-square, yung y naka-square, circle na po yan. So for circle naman, that is x minus h squared, no, plus y minus k squared is equal to r squared. So yun po yun. Now, in terms of the allocation of the centroid, so pareho lang din po, no? So plus 1 ka uli. Kung ito 1/2, maging 1/3, di ba? Mula doon sa pinakamalaking porsyon, ito is 1/3. Tama? 1/3 na to. Tama? Dito naman is 1/4 na. So plus 1 ang plus 1, 1/4. So 1/3 maging 1/4 na. 1/2 maging 1/3 na. Tama? Kuha. Hello. Hello. Klaro ba yun?
Hello, hello. Yes po, sir. Okay. Wala nasagot. Gala ko hindi. Now, saan nagkakamali yung student? Dito po yung nagkakamali yung student. Now, pagka nagkamali ka dun sa pag-draw, take note, meron po tayong halimbawa rectangle. Yan. So, kung ang ating line, degree of the line is first degree, so triangle po yan. So, kung second degree po, yan po ay parabola. So, take note, kung second degree po ito, this is 1/3. Consider as 1/3 is spandrel. And yung kabila, para maging whole, that is 2/3 BH. If this is B and this is H, this area is equivalent to 1/3 BH and the other one is 2/3 BH. Now, kung magkamali yung student doon sa kanyang pag-draw nung connection ng points, concave upwards one or concave downwards, so mag-iiba ngayon yung pag-solve niya ng area. If yung pag-draw niya is yung nasa taas, so that is considered as 2/3 BH. Kung pag-draw niya is concave downwards and pareho po ng ganitong diagram or figure, that is 1/3 BH. Tama ba? Yes po. Okay. Isa pa sa pagkakamali din ng student. Take note, ang 2/3 BH mo, meron ka ritong halimbawa spandrel. Yan. So B, tapos H. The area of this one is 1/3 BH. But take note, 1/3 BH can only be applied if and only if one of the points is the centroid. No, centroid, what we call the one of the points has a zero slope. Dapat zero slope. Sir, kung zero slope po ito, dito, tama po na 1/3 BH po yan. Pero halimbawa ba, merong segment. Halimbawa, ang papakuhanin ko sa inyo is ito, dito. Is that 1/3 BH? If this is XY na lang, sabihin na natin XY. The area of this one, XY na lang. Is that 1/3 XY? Anyone? No. So, paano gagawin mo dyan? Paano ang gagawin mo? If the problem, based from the problem, ang kukunin po natin is yung area ng XY. Anyone? BH over N plus 1 po ang area ng spandrel. Ulitin ko lang baka nagkakalituhan tayo. Ang spandrel po, sir, ma'am, drawing lang po natin. Yan, di ba? Mayroon po tayo spandrel dyan. Ngayon, ang area po nito is 1/3 BH. Pakisagot kung naintindihan. Yes po. Okay, 1/3 BH po ito, ano? Ito yung kanyang zero slope, yung vertex ng ating parabola, is a second degree curve. Okay. Naintindihan niyo yan? Pakisagot kung naintindihan. Yes po. Okay. Yes po. Okay na po tayo dun sa plus 1 plus 1, 1/3 BH. Now, ang tanong ko po rito, kung ang kukunin po natin dito na area is a segment ng ating spandrel. Halimbawa, ito po siya. Yan. Paano po natin kukunin yung area niyan? Tawagin na lang po natin yung X is, ito po is X. Ito po is X, ito po is Y. Yan. How to solve for the area of that segment. I-equate po sa BH. So, paano, sir? Proportion. Ratio and proportion. Ano pa? Ano pa, sir? Do you know how to integrate? Yes. Using integral. Naturo ko na ata sa inyo, ano? Naturo ko na ba ito sa inyo?
Hello? Pasagot lang kung naturo na ba. Opo. Hindi pa. Ano, sir? Pa-mute muna dun sa isa. Pasuyo lang dun sa host. Naturo na ba ito natin? Napag-usapan na ba ito natin? Hindi pa ata, sir. Okay, sige. So, doon muna tayo sa basic. Okay. So, paano po ba ang basic niyan, sir? Pagka isosolve po natin. Balik rin na lang natin. Second degree curve po tayo. So, sabihin po natin, ito is, ano maganda? Ano magandang value, sir? Three na lang. Saka 8. Yan. Second degree curve. So, ang kukunin po natin is ito. Parang baliktad, ano? Ito natin. So, is 6 na lang. At saka 6 at saka 4. 6 at saka 2 na lang. Yan, sige. Dito na yan. So, ang kukunin po natin is ito. Yan. Ilan daw po ito? So, sabihin natin 1 ito rito. One, one. Ito naman po ay 4, 2. Yan. Saglit. Po natin ito. 1. Meron po tayong 1. 6, 2. 1 as to dito. So, kung meron po tayong 1, isolve po muna natin. Ratio and proportion, sabi nga ni Sir kanina. So, ratio and proportion, ano pa uli? Ratio and proportion nito? X over x1 squared over y is equal to x2 squared over y2 or x1 over y squared. Ano yung naka-square dyan? Yung ratio and proportion, sir. Anyone?
So, tawagin natin na lang itong x. X. So, y as to x squared. So, 2 as to 6 squared. Maging equation po natin dito is 2 as to 6 squared as to ilan po yan? 1 as to 6 squared. 1 as to x squared. Ilan po yung x? So 2. Kasi ito kabuuan 2. Ito dito is x. Ito 6 minus x. So yung ilan ang lalabas na value? .24 yung x. Yung iba, ilan? X is equal to 4.24 daw. 4.24. 4.24, isa pa sir. 4.24, isa pa. Same lang po, sir. Sarado, 4.24 talaga. So, 4.2426 po eh. 4.2426, 4.243. Alam. Okay. So, paano po ba kukunin itong shaded portion, yung area nito? So, gagawin po natin dito, kukunin po natin yung kabuuan, yung area po niyan, ileles po natin yung rectangle, ileles po natin yung segment, anong spandrel na maliit. Take note, hindi po ito spandrel. Gawa nga ng, hindi po, wala po dyan yung zero. Either dito sa portion natin or dito, wala po dyan zero slope. Ito lang po yung ating zero slope dito, which is the vertex. Diba, pagka parabola po, di ba, pag ganyan yan. So, ano ba, ito yung vertex, papunta ron, hindi yan magmimit. At itong dalawang line na yan, at a certain point. So, habang palayo ng palayo, pabuka ng pabuka yan. So, isa lang po yung point kung saan nag-iiba yung slope. So, mula rito, this is negative. Pagdating dito, so magiging positive na siya, yung slope niya. Okay. So, ito po yung vertex niya. So, pagdating dito, akyat na po ito. No? Ito, pababa siya, akyat na po papunta ron. Okay. So, to get the value of the area, ang gagawin po natin dito is area total, ilan po muna ang maging area total po nito. Area total is equivalent to 1/3 6 times 2. 1/3 times 6 times 2. Okay, so ilan po yan? One divided by 3 times 6 times 2. 4/3. 12 divided by 3. 4. So 4. So area ng ng rectangle. Area ng rectangle is equivalent to 1 times ilan pala ito? Yung 6 minus x. 6 minus x is equivalent to 4.243. 1.757. Tama? Pasagot kung tama. Yes po. Okay, 1.757. Ngayon, ang rectangle po natin ay 1 minus 1 times 1.757. Kaya 1.757 po ito. Tama? Yes po. Okay. Now, punta po tayo dun sa area nung maliit na spandrel. Okay lang po yan. That is 1/3 of x. 1/3 of x. Ilan po yung x? 4.243. 4.243 multiplied by 1 times 1. Ilan po lalabas? 1.4143.
1.4143. Okay. So, ilan po yung value nito? So, yung value niyan, yung segment, area nung segment, ay area T minus area, rectangular area minus area nung maliit na spandrel. Ilan po lalabas? .8287. 0.8287. Okay? So, ang gagawin po natin dito, ito ay medyo matagal. No? Pwede po tayo mag-integrate na lang. Para mas mabilis. Pero dapat alam po natin kung paano po mag-derive ng equation. Okay. So, paano po ang gagawin dyan, sir? Kung tayo po ay mag-integrate. So, una, gawa po muna tayo ng equation. So, paano po yung ating equation po dyan, sir? So, pagka parabola, so ang gagawin po natin dito is ito po yung ating gagawa po tayo ng strip. So, yung ating strip po, papatakbuhin natin mula sa taas po. So, ang gagawin ko po rito, either dy na strip. Yan, dy. Okay? So, ilagay ko na lang po dyan sa dulo. So, itong dy po na ito, pwede po itong umangat baba. No? Pagkapunta po rito, dy din po yan. Okay? So, now, ang parabola, that is y as to x. Diba? Kung ito po ay 2 meters, ito po ay 2. Yan, ito naman po ay 6. Yan, 6. So, meron po tayong, gawa po tayo ng, tawagin po natin ito y. Tawagin po natin ito x. Okay, so mula rito, sorry. Okay, so y as to x squared, kita pa po ba dyan? Y as to x squared, as to ano yung y kabuuan? Ito, yung x po natin, 6 squared. So y is equal to, ano yung ating equation? Y is equal to 2 over 6 squared. 36y ito. 36y as to 2x squared. Tama ba? Tama. So magiging ano to? Yes po. 18y. 18y as 2x squared. Yan. So, ngayon po pwede na po tayo gumawa ngayon ng ating equation. So, ang gagawin po natin dito is ito po bale yung ating magiging vertex. Yan siya. So, at this point, 0, 0. Kung gagawin po tayo ng Cartesian coordinate plane, 0, 0 po ito. Ang kukunin po kasi natin na area is ito lang na portion. So, pag-akyat nung ating yan. So, ang differential area po natin dito is ito siya. Yung kabuuan na haba niya, 'di ba? Mula rito papunta rito, tawagin po natin na x2. Tama ba? Yan, para klaro lang. So, x2 ito. Yan.
Ito naman, mula dyan, papunta rito, tawagin po natin x1. Okay lang sa inyo? Okay. So, ang ating differential area, that is x2 minus x1 times dy. Ako nyo? Bakit x2 minus x1 times dy? Any question? Base doon. Hello? Hello. Naintindihan ba yun? Ulitin ko ha. Mula rito, papunta rito, tawagin kong x2. So, ito naman x1 kasi ito yung ito po yung ating strip eh. dy as to ito. So, yung haba po ng ating strip, that is x2 minus x1. Tama? Uy. Tama? x2 minus x1 po. Yan. Kaya, yung ating differential area, that is base times height. What is the base? That is x2 minus x1 and the height is dy. Naintindihan? Differential area, that is equivalent to x2 minus x1 multiplied by dy. Okay lang? Naintindihan yon? Opo. Okay. Now, ang gagawin po natin dyan, pagka-integrate po natin from 0 to a, magiging area po ito. So, yung ating dy will start from 1 to 2. Bakit sir 1 to 2? Kasi ang ating kukunin na area is ito lang. Ito lang siya. Ang height po na ito, 1. Nagkataon lang po yung ating example problem, 1, 1. Pareho lang. So, starts from 1 papunta 2. Okay? So, the differential area, if we will integrate this 0 to a, so magiging area, is equal to integral of x2. Ano po yung ating x2? x2, take note, that is 6. Tama? Opo. Tama ba? 6. Ano yung x1 natin? 6 minus x1. Ang x1 po natin ay parabola. So, kukunin po natin yan dito sa equation po natin. Doon sa ating ratio and proportion. Ito po yung equation ng parabola. So, in terms of x, yan po ay x is equal to square root of 18y. Tama? Tama? Okay. So, 6 minus 18 square root of 18y multiplied by dy. Yan. And what is the limit? If we are using a strip of dy, so ang limit po natin is from y1 to y2. So the y starts from 1 and end doon sa 2. Kasi yun naman po ang kukunin natin na area. So the limit is from 1 to 2. So yung nga po dyan. Ilan po lalabas? Hindi makita. Aha. Yan. Kita na ba? Hello. Ilan po lalabas? 0.828, ano? Pareho lang kanina. 80 to 84, sir. 828. Same lang din. Pareho lang ano. Okay?
So, yan. Ganyan kadali pag i-integrate po natin. Hindi na po tayo gagamit ng any formula. Gawa nga ng yung ating yung ating solid mensuration din, hindi naman po natin kailangan talaga memorize ng formula doon. As long as we know how to integrate, we know how to formulate an equation based from the figure or from the problem, pwede na po natin yan integrate yung ating area also as the volume. So, nasa inyo naman po kung gusto niyo mag-memorize ng formula o hindi. Okay. So, siguro okay na po tayo doon sa ating shear diagram. Ang kulang na lang po natin dito is shear and moment diagram. Okay na po tayo dyan. So, base po rito, ang problem po natin dito is ang ipapagawa ko po sa inyo by using an equation, no? Find the location, kasi di ba dito sa shear diagram kanina, ang ginawa po natin diyan, hindi po meron pong tayong ginawa equation para po natin makuha kung saan po yung location ng point of zero shear. Now, as an assignment to be submitted, saglit na naman to, kahit mamaya na lang, okay lang sa inyo? Submit nyo mamaya, basta within the day. Gawa ng equation base doon sa given para makuha yung point of location of the point of maximum moment and try to solve also the value of the maximum moment. So ito po ay nakuha po natin, drawing po muna natin bago po natin makuha yung ordinate or yung value ng maximum shear at saka maximum moment. Ngayon, ang gagawin po natin, paano po kung wala ito? No? Kasi matagal po ito eh. Ano yung mas madaling process? So, gamit po kayo ng equation. Okay? Naintindihan ba yung problem na pinapagawa? Okay, ulitin ko lang po nakuha na po natin dito yung value ng maximum moment and maximum shear, also as the point of zero shear, by drawing the shear and moment diagram. Now, isa pa pong pwede natin gawin dito is by equation. Ang gagawin natin dito, kahit hindi po tayo mag-draw ng shear and moment diagram, is makukuha po natin yung maximum moment and the point of zero shear. Okay, now, by using an equation. Now, take note, based from this diagram, makikita po natin that the point of maximum moment, no, one of the location of the point of maximum moment is the point of zero shear. No? Makikita po natin dito, ito yung point of zero shear. The point of maximum moment is also at that point, which is 69.27. Take note, 0, pagpunta rito, 69, 61, 35, 0. So, isa sa mga titinan po natin na kung saan po located yung point of maximum moment is kung saan yung point of zero shear. Naintindihan yon? Opo. Okay. So, gawa kayo ng equation na hindi kayo magdodrawing ng shear and moment diagram na makukuha ninyo yung value ng maximum moment at yung point of zero shear na ginawa po natin kanina. Nakuha? Opo, sir. Okay, sige. So, bago po tayo magtapos, pasuyo na lang po yung pa-screenshot na lang, sir, dun sa ating attendance. Okay, habang nag-i-screenshot si President, mayroon po ba tayong tanong dun sa ating discussion? Wala? Okay, so ibig sabihin naintindihan lahat. So, happy holidays na lang, sir, ma'am. Thank you, sir. Okay, so salamat. Thank you sa po. pag-attend. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Sir, ma'am, pasend na lang ako nung attendance. So, kay President. Noted po, Okay, sir. salamat. Ay, sir.
Yes, sir. Pwede po kami makahingi ng copy po ng lesson po ngayon. Yan pong na-drawing nyo po. Sige sir, ano ko na lang to, ayusin ko na lang para medyo mas maintindihan po natin. Okay Okay. lang, baka siguro mamaya, may pupuntahan lang ako importante at baka siguro bago mag 10 PM, masend ko na sa Noted inyo. po, sir. Thank you po. Okay, sige. Kung wala na sir, mag-out na ako. May pupuntahan lang ako. Thank you po. Ingat po. Okay, maraming salamat.